So ayan po mga kalingap, isang pagpaalang umaga po, tanghali gabi sa ating lahat. Ayan, welcome sa aking channel, Kalingap Tata. So ngayon pong araw nito mga kalingap, nandito na tayo sa Daet. At ngayon po ay puntahan natin at visitahin natin yung mama ni Angelica. Alam pong nagluluksa ngayon yung mama ni Angelica dahil po sa nangyari sa kanilang pamilya po mga kalingap. So ayan po mga kalingap, puntahan natin yung mama ni Angelica. Dito pala si Lola. Nay, kumusta po? Galing ako dyan. Ah, galing ka kay kay ate? Ano pong balita? Wala. Naroon siya sa tindahan. Sino? Si Wilma. Ay, wala sa dyan? Wala. Ah, nasa tindahan? Oo. Ah, sige po. Ang naandyan lang ay si Tisay. Ah, si Tisay. Ah, Yeah. sige. Si Tisay nandyan? So, Ayaw ang magulang ko. Hindi daw. di na umuwi yung papa nila, di na? Di na talaga umuwi. Nadating ka palang kuya. Oh. Yan pala si Tisay. Yan po. Nagtitinda pala yung Nagtitinda pala si ate. Ay, pangalan ni ate nga? Ate Wilma. Tao po! Tisay, na ito si Wetata. Wetata. Pasok po. Good PM, Tisay. Hindi si Angie kailangan, ikaw. Ikaw yung kailangan ko. Dito ka muna, dali. Ay, kasama ko si nanay po ni Lola po ni Angelica. Si Nanay Wilma. Ayan, oh. Alam niyo muna yung nangyari po. Alam ko ang nangyari niyan. Dahil yun nga, naproproblema daw siya sa mga anak niya. Sabi ko, bakit maproproblema ka? Ay, ang mga anak mo, tutusin ay maayos ang buhay mo dahil nakakatulong ng mga anak mo. Oo, tapos? Eh, sabi niya, di inay, puputok na ang konsumisyon daw niya sa mga anak niya, sa asawa niya. Ba't nakukonsumisyon ka naman dyan? Ay, natulong naman sa iyo lahat. Agoy, yung pagbuhay ninyo, kung napoproblema ka man o nagkukulang, walang iba kundi ikaw. Gawa ng ikaw ang may diferensya sa mga anak mo. Dahil pinoproblema ka nga nila, yung pagsasabong mo. Pag binibigyan kang kwarta, mamaya lang, wala na. Wala na. Oh. Sabi kong ganyan. Nagtaka nga ganyan si Angelica din eh. Bakit ang bilis daw na? Kaya bigyan ng sabi pera na ng wala na asawa ko, ay walang ibang may problema niyang kundi ikaw. Dahil ikaw ang padre de pamilya, ikaw dapat ang magpasunod ng maayos sa pamilya mo. Ay hindi, inay. Talagang aalis ako. Sabi ko, wala naman problema kung aalis ka. Kagustuhan mo yan. Di man ika namin mapipigil. Sa bagay, malalaki na yung mga anak mo. Sabi nga ng asawa ko, aalis ka. Ang dami mong utang. Siyang babayad niya. Pamilya mo. Ay hindi, inay. Hindi ko tayo maproblema. Babalikan ko yan para bayaran ko. Sabi sa amin. Sabi ko, sayang na pinagsamahan ninyo, malalaki na yung mga anak mo. Dapat. Tapos kasi celebrate lang ng nila, yung wedding anniversary nila Nagpaalam na siya sa amin. Ah, nagpaalam siya sa inyo? May lalaki, may babae ako. Ah, ganoon. Sabi sa akin. Si Kuya mismo nagsabi, siya mismo nag-amin. Mismo nagpunta yun doon sa bahay. Ah. Sabi ko, hindi ko ang may kasalanan yan. Lalaki ng mga anak mo, nakuha ka pa ng babae. Kung kailan siya naging matanda na, Kung kailan naging matanda na, sa kakagayan. Ay, may pagkukulang daw asawa niya. May pagkukulang yan lahat dapat unawain mo't may sakit yung asawa mo. Oh. Sabi namin. Hindi talaga, di na talaga didingig. Sabi niya talagang aalis ako bukas, inay. Ay ko, sige, aalis ka pero wala nang balikan. So ayaw mo na siyang pabalikin eh? Hindi na pwede. Gawa ng 2 bisis na niya yung ginawa. Sinaktan pa niya yung anak ko pag alis niya nung una. Tirapado yan ng bangko. Bali ang bangko dyan dun sa likod. Kaya sabi ko siguro, yung sakit niya na naramdaman na nagkaroon siya tama sa baga, yun ang pinagsimulan. Dahil kung yun ay sakit, dapat kalat, ay bilog lang na butas.
Kaya sabi ko siguro yun ang pinagsimulan niyan. Napatawad ko siya noon dahil nakiusap sa akin ang asawa niya. Sabi sa amin, nanay, wag mo nang problemahin. Mapapasubo lang ang mga kapatid ko. Ay sa akin, hindi pwedeng palampasin yan. Dahil sinaktan ka niya. Una-una, kung ako'y nagpa-medical ka, makukulong pa siya gawa niya. At bawal bagang magsakit sa asawa nang wala ka namang kasalanan. Sa diskusyon lang kaunti, hindi pwedeng mansakit sa asawa. Ayun, pinatawad ko din siya at yung anak ko, yun ang ano niya. Ay ngayon, gawa na naman siya ng ganyan. Ay, hindi na sa akin pwede. Lalo't daming utang niyang inalisan, siguro mga 50 milyon. Eh, sino mahirapan So wala siyang yan? balak talagang mauwi pa dito? Hindi ko alam sa kanya. Taga rito lang ba yung ano niya? Hindi ko alam kung taga saan. Hindi mo rin alam. Sabi nga nila, nagkaanak na daw. Yun lang ang barabalita ko. Akala ko kasi na mabait din si kuya eh. Yung papa ni Angelica. Sabi ko, tinago pa lang ugali. mabuhay na lang kayo. Gawa ng malalaki na yung anak mo, huwag ka na maproblema. Yung mga utang na yan, hindi ka naman dyan nakaperma, bayaan mo siya yan. Hindi mo naman yung pinakinabangan. Wala naman daw silang binigay sa kanya yan. Mga inutang na yan ay wala niya ako dyan nanay pinakinaba. Pinatado lang yan lahat sa sabong. Saka siguro niya, binibigay pa niya doon sa babae niya. Nag-amin nga sa inyong may babae siya. Sabi ng gayo nung anak ko. Sabi ko ay kaya mo na yung buhayin mga anak mo yan. Lalo pat nakakatulong naman na sa iyo ay problemahin mo pag-aasawa na yan. Kung konsumisyon ka lang. Kaya minsan nabisita man ako dito at naproproblema nga si Wilma dyan sa mga utang niyan. Pinag-uuli-ilian daw dito. Sabi ko ay huwag ka nang maproblema dyan. At yan ay siya naman ang may utang yan, hindi ikaw. Pag na-vlog nga yung mga bata, binibigyan siya ng kwarta. Dalin-dali lang na uubo, sabi ni Wilma. Yung anak na isa, pag sa pag-online baga, binibigyan din sila, sangkap dyan sa bahay. Ano pang problema niya? Siya lang naman ang problema sa buhay niya. Dahil kung sa pagbuhay naman, nakakatulong na ang mga anak. Oo, nakakatulong na. Kung siya nagsisipag naman siya. Pero dahil nga ang dami niyang binabayaran. Yan, maghapon na makin mahigit 1,000 ang hulog niya. Kasi naman na bagay yung paggagawang yan. Ay pag hindi siya nakakapaubos, nakukuha niya po na niya. Nakukuha naman dito sa mga anak. Kaya, ano pa man po problema niya. Siya ang may kasalanan yan. Dahil ang mga anak niya tul-tul naman. Ang asawa niya kahit may karamdaman, natulong sa kanya. Sumikap, no? Nagsusumikap pa rin. Bakit naman at gagayanin pa niya? Kaya sabi ko sa kanya, gusto niyang umalis at yun ang kagustuhan niya. Sabi nga nung asawa ko, kung ikaw ay tunay na ama niyang mga anak na yan, kung naghihirap man kamuhay, sa mas damay-damay naman kayo. Hindi yung mo ganyan ang buhay ninyo. Magliliwaliw ka na kung saan ka gustong pumunta. Lalarga ka. Paano yung mga anak mo? Paano yung pamilya mo? Paano yung problema ninyo? Ay, ano na lang yan. Babayaran ko din yan, Itay. Yan sabi ni kuya. Sabi niya. Sinabayan ko siya kung aalis kay. So ano kayong naramdaman ng mga anak na wala, nangyari? naramdaman ng mga anak niya. Mabuti nga yun, umalis siya. Yun ang sabi ng mga anak. Wala kaming konsumisyon dito. Kukonsumisyon daw sila, gawa nga ng kaya makikwarta. Pagkakano, hihingi ng kwarta. Tapos siya naman nagtatanga ng yung pagbibinta na yan, lahat ng mga kakanin. Nasa kanya naman yan. Wala dyan pinapakinabang ang anak ko. Kaya tinutulungan pa siya. Pag nangutang siya, pinipindi ng anak ko, sasabihin niya, di ka naman nagbabayad at ako. Pero katulong pa din siya sa pagbabayad at siya
nakatulong paggagawa, natinda. Wala naman dyan pinapakinapang, nasa kanya lahat ang binta. Ay tapos mamasamain pa niya, problemado daw siya sa mga anak niya, sa asawa niya. Ay, paano naman problema yun? Oo. Paano naman yung masasabing yun ay problema? Siya ang problema sa sarili niya. Kasi gulpi siyang ginagawang mga mangungutang, nauubos, di naman napapakinabang sa pamilya. Nakikinabang lang ay siya. Kaya siya na mga problema. Pero yung sa sitwasyon ng anak mo ngayon, anong nawa ka ba ngayon sa kanya? Ay, yaw ng pagkahawa. Yan sa nangyari po. Ano po? Dahil yan, di naman sanay na sila ay gayaan ang buhay. Kaya, di ko alam. Siyempre, walang nanay na di maawa sa anak, no? Ngayon alam niyo na yung asawa niya pala ay nangangaliwa. Siyempre, masakit sa'yo na yun, no? Ay, sa part mo. Lalo harap-harapan namin, harap-harapan kami. Na sinabi niyang ganun. Okay, parang nalo ako kay Nay. Parang Kung matanggap. hindi mo matanggap na na ganun yung Malalaki na yung mga anak niya. Ngayong pagagawin niya. nalo ako si nanay. Sige lang, iyakin nyo lang yun ay. Po, ano po natin yung lola niya. Dahil wala namang ginawang masama ang anak ko. Wala namang ginawa, Bakit agayin niya? Oo, bakit niya nagawa yung ganun? Tulong mo niya sa hirap. Yun nga, nabalitaan ko doon nung nasa Mindanao pa ako, sinabihan ako ni Angelica na ganun nga nangyari. Ano nga? Sinabihan ako ni Angelica na parang naluha-luha si Angelica din na nag-chat sa akin na yun nga, hiwalay na sila mama, papa, hiwalay na nga sila. Dahil Pinauwi ko na nga yung anak na lalaki at wala, sabi ko kasama si mama mo. asan na siya si Arnel? Ngayon, nadating pa lang daw kagabi. Andyan ngayon? Wala, nag-uuli nung ano niya, may pinunta. Sabi ko, dito ka na muna at alam mo si papa mo. At walang kasama, Noon ngang umalis yan, nung nagpaalam sa amin, doon ko pinahiga yung mga bata. Sabi ko, baka niya kukuldan na naman si mama mo. Kasi inot na pag-ali kaya kinulgan nga yan. Nirapado ng bangko sa likod. Balik daw yung bangko na plastic. Grabe na. Kaya sabi ko, na-action na ako noon. Sabi ko, papamedical kita. Maski saan yan pumunta, makukuha yan. Ay, ito na din anak ko ang magpinting at sabi niya, kaya mo na yan, inay. Diyos na lang bahala sa kanya. Sabi ko, pag di mo bibigyan ng leksyon niyang asawa, ay lagi kang gagayan mo yan. Yung mag-alis yan, sabi ko, huwag mo nang pabalikin. Ano pala yung anak mo. gusto pala ni ate na pabalikin ko siya? O hindi na? Hindi, pumunta siya dito nung unang alis niyan. Pagdating niya, di nalaman ko nga, napunta ko dito. Yun ang anak ko ang nagsabi sa akin na, kaya mo na yun, ayaw kong mapasubo ang mga kapatid ko. Total, asawa ko naman yan. Bigyan ka ng isang pagkakataon. Ay, gaya na naman ang ginawa. Ano, di kanya magagalit. Nanan pa pala. May pangalawa na. Nasundan na naman. Kaya sabi ko, kung maalis ka, wala na. Huwag ka nang babalik. Oo. Pag nagbalik ka, ako na ang kalaban mo. Kaunti na nga doon, magka sa bahay. Yung isa kong anak ay agresibo sa kanya. Yung isa mong anak? Niputa ng kapatid ko sa ulo. Gaya ang paggagawin mo. Papapaalam ka pa dito. Huwag ka nang paalam kung aalis ka, umalis ka na. Sino nagsabi na papugutan ng ulo? Ha? Sino nagsabi na papugutan ng ulo? Iniputan daw ng, yun daw anak ko ay iniputan niya sa ulo. Yun bang ng babae siya, inaandyan naman buhay pang asawa niya. Oo. Yun ang ibig niyan sabihin. Saka sa anak wala mo? mo namang hiya. Oo. Mag-i-istorya ka pa dito sa magulang namin ng ganyan. Kaya, galit na galit yung isa kong anak.
Ay doon pa sana ay baka kung ako ang nag-ano sa kanya, di na siya makaka-ano doon na wala siyang, di siya napilayan doon. Kaya lang nagtigil na lang din ako at ayaw ko ng gulo. Pabayaan mo siya kung aalis siya. Yan sabi ng kapatid niya. Yun ang sabi ko sa mga anak ko, pabayaan mo sila. At may sarili naman niyang isip. Matanda niyan. Kung yan ang gusto niya. Pabayaan mo ay sabi nga itong mga anak, pasalamat kami. Wala nang konsumisyon dito sa bahay. Sabi mo, akala ko kasi talagang walang mga nangyari dito sa kanila. Akala ko masaya silang namumuhay. Yun pala ay may tinatagong pala. Problema lang ay, yan lang naman nakakaproblema. Hindi maganda dito sa loob ng pamamahay nila Angelica. Yun Akala lang. ko masaya silang namumuhay dito eh. Oo, masaya man ang mga anak niya, magalang sa At kanya. bigla ko na lang nalaman na ganito pala ang nangyari. May mga pala. 2 bisis Matagal na na palang ganyan. Sinabi mo nga, Nay, na ganyan yung ginagawa ni Kuya. Hindi ko rin alam eh. Kasi pag nagkausap kami ni Kuya, napakabait yun eh. Ay, oo, Pag ganun na nagkaharap kami, Tapos yun daw nga ay pumunta pa sa iyo. minsan nga pumupunta pa sa akin at nag-aano ng pera eh. Yun nga. Ay, Kasi alam ko naman na, sabi ko, kung kailangan nila, siyempre baka nanghiram, hindi baka naman yun, kailangan. hindi naman, Kaya wala, pinapahiram ko. wala dito sa kanila. Yun pala ay binibigay. iba pala. Yung Wala sa kanilang binibigay at hindi nga alam na ano pa sa iyo ng kwarta. Oo. Bakit nagsisingil dito yung polis, 5,000 daw ang utang. Sisingil dito yung sa peryo, 15,000 daw ang utang. Kung isipin mo yan, magpo-problema talaga siya sa bayaran niya. Oo, problema Hindi talaga. Kung problemahin niya yung pagkain ng pamilya, wala, hindi man siya napoproblema dahil naandyan man may bigas sila. Oo. Pagbablog ni Anding, binibigay sa Oo. kanila ang pera. Kasi pag binibigyan ko yan, Binibigay pag halimbawa naman may sa mga magulang. sponsor nagbibigay, binibigyan din niya ni Angelica Oo, eh. binibigay, kaya lang sila lang Oo. problema lang ang mga bata sa kanya. Oo. Sabi Kaya, sige, salamat naman at naalaman mong ganun siya. At At sabi least ngayon nalaman ko na ganun. Mm-mm. Tapos ngayon, iyak na Problema iyak na siya siya. sa sarili niya. iyak nang iyak na si Angelica nung nag-chat sa akin eh. Sabi sa akin, ang mga bata, bayaan mo na inay, naiging nga yan. Oo, sa inyong mga problema, wala na yan. Oo. Naalaala ko lang si mama mo, baka bumalik ang sakit sa kaiisip. Oo, ganun. Baka sa Lalo't kakaisip ni ngayon, ate. sige, nagpupuyat at siya ang nagagawang kakanin. Oo, ngayon. Para mabayaran yung utang doon sa labong 40,000. Utang ni Kuya. Oo, Ay, grabe. nakaperma siya doon, kaya hinuhulugan niya yung 500 araw-araw. Grabe no? Kung hindi ay nga ako nanay nakaperma doon, pabayaan ko yun, sabi niya. Sabi ko ay, pabayaan mo mga utang na pagpaparaisipin mo yan, maapektuhan ka lang. Kabayad lang niya ako doon, nanay. Bayaan ko na ibang utang niya. Bakit may utang diyan, 15,000 duman sa... Dami palang utang ni Kuya. 20,000. Dami pala no? Sa pulis, 5,000. O isipon mo man yan, problema siya ng pambayad. Hindi naman siya binibigyan ng mga anak na ng pera at ganun nga pag binibigyan siya, sabong ng sabong niya. Kung isipon mo, nagalit yung isa kong anak, gawa ng gana na ng 35,000, hindi pa inuwi, pinatalo pa ulit. Kawawa no? Kaya Wala na. nasabi nung isa kong anak, hindi ka na mairaid ng Kaya mga galos. sabi ng mga viewers na dapat noong pa sana na tinutulungan sila Angelica ay medyo nabago ng buhay. Kahit hanggang ngayon di pa rin talaga nag-ano yung buhay nila Angelica kasi yung pala papa niya ay may bisyo pala. Kaya Kaya pala nga nasa akin. hindi nagbabago ang buhay nila Angelica kasi matagal ko na silang tinutulungan eh. Oo. Hanggang ngayon daw wala pa rin pagbabago daw yung buhay. At di pa rin nagbabago ang ama niya. Oo, di pa rin nagbabago. Kaya ganun talaga kasi pag may Sabongero. sa pamilya kasi kapag may mga tao kasi na yun nagbibisyo sa pamilya talagang yung buhay talaga hindi kumbaga malas kasi yung ganun eh. Di ibig Oo, kong walang asinso. sabihin, tinutulungan naman siya ng mga anak niya, baguhin niya yung buhay niya. Kung ganun ang buhay niya nung araw, baguhin niya ngayon, gawa ng malalaki na yung mga anak niya. Tapos, hindi naman sasabihin na nagpapabaya ang mga anak niya.
Dapat baguhin niya yung ugali niya. Oo, ganun. Ganun dapat. Kung ano man yung ugali niya noon, Baguhin niya, oo. kontinua rin na niya at yung mga anak niya ay may mga isip na. Alam na niyan ang masama, alam na niyan ang maigi. Maigi. Ay, nalalaman na ganun ang tsura niya. Sige lang ang patalo niya sa sabong. Sige ang painom, sige ang sabong. Oh, Gabi, no? wala rin. Kaya pala si Angelica ay malaki yung ano sa kanya eh. Minsan, Galit na galit. Makita ko lang nanay yung kabit niyan talagang guguragudon ko. Tanganan ko. galit na galit si Angelica. Ay, galit na galit talaga. Oo, wala namang... Walaan niya, Walang anak na sabi hindi niya- magagalit sa ama kapag ang ama ay gumagawa na hindi maganda. Sabi niya, maliit lang ang mundo. Posible hindi ko yan makita dyan. Eh, pag nakita daw niya talagang hindi ko niya alam inay kung gagawin ko. Sasabunutan na niya. Sasabunutan daw niya talaga kukuragudin ko pa niya inay sa tinampo. Sabi ko siguro, binibigay niya doon ang pera. O yung mga nakukuha dito sa mga bata. O yung ginanahan niya sa wigo. Wala din pagbabago. Pagkagawa. Sige, ano lang yun na ipag-pray nyo na lang po na maukop po na ang lahat oo at nga. makamove on na po si ate, yung anak ko po. Sabi ko nga, panay na dito, sabi ko, binibisita ko lagi. Maigingat na ito na si Arnel. Sabi ko, anak, huwag ka na munang mag-aalis dito sa bahay at wala bagang kasama si mama mo. Walang makatulong-tulong. Hindi na din muna ako ang nanay aalis at na ito ng si mama. Maigingat wala na si papa. Wala na daw siyang kukontinuaran. Tapos pinangadalan ko na ngayon, sinabihan ko na ng malumanay, di pa din nagdango. Kaya di ko lang ay niya alam kung anong magawa ko dyan pag kami nagkapangita. Sinabi sa akin nung tinawagan ko yan. Sinabi ng anak niya, si Arnel? Si Arnel. Kaya ako iwas-iwas. Nagbo-boarding na lang ako at di naman sa akin nagdingig si Papa. Minamumpig. Ano daw niya, sinabihan daw niya ng maayos. Na wag nang ganun ang gawain dahil yung mga dalaga na mga anak. Malalaki na kami. Pangit din kasi na malaki na sila at ganun pa rin ang gawin niya sa asawa niya. Sino pong tao dyan ay? Ito lang dito ay si Tisay pa. Si Tisay. Si Anding ay wala mang bagay. Yung mga bata ay iskwil. Tao po! Suka. Dito lang ako na eh. Ning, kausapin ka doon kay tata. Hello, Tisay. Kumusta? Happy New Year. Happy New Year din. Yan po mga Sige po, pasok po. kapatid ni Angelica. Pasok ka to. Sige. Sinong kasama mo dito? Wala po. Si Angelica saan? Wala si Angel. Nag-school? Wala kang pasok? Sa Monday po ang pasok. Sa Monday? Dito na lang. Ayun po si... Nalaman ko si yung nangyayari dito sa bahay niyo, sa loob. Ay, grabe. Kasi nag-chat si Anding sa akin na yun nga daw nangyari sa kay papa mo. Yun nga mayroong iba daw. Totoo ba yan? Opo. Palibasa, baka kuya magulang ako. Ayaw ko sanang magkagayt na sila. Oo. Gawa ng may mga malalaki ng mga anak. Ay, siguro yun ang kapalaran niya. Naiyak si Lola mo. Kaya ganyan. Matagal na bang may si papa mo? May ibang babae? Hindi namin alam. Nalaman lang namin yung nag-amin na. Nag-amin na. Sa inyo? Sa inyo mismo anak? Nag-amin sa inyo? Kila tatay po kasi po wala pa ako dito sa bahay. Nasa church Sa amin yung kuya tata nag-amin. Sa inyo Sabi mismo na niya, yun. totoo tayo may babae ako. Kaya parang... So anong naramdaman mo doon? Yung nabalitaan mo? Siyempre masakit sa part ng mga anak. Kasi ayun nga. Grabe din yung sakripisyo ni mama kay papa. Tapos yung nalaman niya, siyempre, ayun, nasaktan. At nasakit din sa part namin mga magkakapatid. Ayun po. Bakit niya nagawa yun? Ganun? Yung ganung bagay. Parang hindi pa siya nakontento sa... Siguro po kaya nagawa niya yun sa Bakit dami kaya nagawa ng niya yun? stress.
sa buhay. Ang ganun. Siguro sa mga utang. Kasi ang dami din po kasi talaga ng mga utang. Oo, yung sinabi sa akin, may mga utang pa daw siya. Opo. Pero kahit ganun, dapat hindi niya ginawa yun. Kung kailan, ano na, malalaki na kayo, dalaga na. Tsaka pa niya ginawa, no? Mm-mm. Kaya papunta-punta nga ako dito, tinitingnan ko yung sabi ko, di wag ninyong pagparapa-stress yun si mama mo, baka bumalik ang sakit niya. Mm. Tulungan ninyo siya pag asikaso dito sa bahay. Di ba kayo na, hindi ka ba nagagalit kay papa mo sa ginawa niya? Nagalit din. Siyempre, masakit yun. Pero, dahil papa ko siya, go lang. Ayoko magtanim ng sama ng loob sa tatay ko. Hindi ka ba Kasi, papa ko pa rin siya. And, may nagawa din siyang mabuti sa amin ng kapatid ko. Kaya, yun. Pero masakit dyan na talagang nangangaliwa siya. Po. Ang masakit dyan kasi nangangaliwa siya. Oo. Yun po yung Babae siya. pinaka-masakit. Na kay mama. Mm. Opo. Grabe. Kahit ako, bilang isang anak, talagang magtanim talaga ng galit sa sa papa ko kasi siyempre hindi na kayo buo, di ba? Hindi na buo yung pamilya. Si mama mo parang magpapalakas lang siya ng loob. Oo. Pero nararamdaman niya, iba. Nararamdaman ko yan dahil magulang kayo. Minsan nga pinuntahan ko siya doon ay nag-iiyak. Nag-iiyak siya. Pero si si Angelica talagang galit na galit daw sa papa mo. Opo, sobra po. Lalo na yung pag nakita niya daw yung kabit ng papa mo, talagang niya sasabunutan ba niya Yan sabi ni nanay Grabe na rin po ang Siyempre, ang dami na rin po niya na itulong sa papa ko. Tapos, ang mangyayari ganun. Kaya, ayun po, siguro nasabog na din si Angel. Hindi na niya nakayanan, no? Yung parang inipon-ipon lang ni Angelica yung mga kasalanan ni papa mo Kaya nga po. Nagkwento nga ni Angelica sa akin, abot kay papa yung sasabong daw. Yung lagi nagsasabong, ang bilis daw maubos ng pera. Nanalo na po iyan ng 35,000. Tapos, ang nangyari po, inano pa rin. Pinagsapala rin pa rin po. Nangyari, wala kahit 5 na iuwi. Kahit 5 walang ibigay sa inyo. Grabe na. Kaya talaga pong grabe ang galit niya kay papa. So, halimbawa kung babalik siya dito, magpakita siya inyo, ano gagawin mo sa kanya, kay papa mo? Kung sakaling bumalik man po siya. Tapos manghingi ng sorry kasi si nanay hindi na nila mapatawad Gusto ayaw na makita ni lola mo yung si papa mo. So ikaw, para sa'yo? Dahil pangalawa na yan Oo. nangyari. Pero ikaw, para sa'yo, no? Pinatawad ko yan Oo. noong una. Ngayon, hindi na siguro. Hindi na. Yan. Kasi, Siguro po, kung sa akin, mm, kung hingi man po siya ng tawad, tatanggapin ko po siya. Pero, inaano ko rin po yung ni mama and yung mga kapatid ko. Siyempre, nasaktan din po sila. And, kung pumunta mo po siya dito at humingi ng tawad, for me po, papatawarin ko po siya dahil papa ko po siya. And, pangit naman po kasi tanim ng sama ng loob sa papa mo. Kahit ganun yung nagawa noon. May nagawa pa rin po siyang mabuti sa akin. And, kung kailan mama naman po siya hingi ng tawad, ewan ko lang po kung papatawarin. Kasi grabe na rin po kasi yung sakripisyo ni mama sa kanya. Grabe na rin po yung patient ni mama. Mabuti kung di na sinasaktan si mama. Po. kasi balita ko talaga daw, sinasaktan daw si mama mo, sabi ni lola. Yes po. And nakikita po Pero namin alam niyo ba yun na sinasaktan ni Opo. papa mo si mama mo? Alam niyo yun? Opo.
Kapag Bakit di nyo- talagang Bakit din niyo personally nasabihan na bakit mo nagawa yun pa? ayoko po mag-boys. Lalo na po yung mga kapatid ko, syempre maliliit pa lang po sila. Inaya lang po namin kasi away po yun ng magulang eh. Pero kapag naghimasok po kami, siguro baka lang po lumala masyado. Pero para sa akin bilang isang anak, may karapatan din kayong ano yung Yes po, papa niyo may kasi karapatan po kami. kawawa din naman yung mama mo na ginaganyan, di Pero ba? buti nga po at nando po yung isa po naming kapatid na lalaki. Siya po yung nag-awat. Si Arnel. Oo, si Arnold. Ako naman po ayoko mag-boys kasi alam ko po si Papa kapag galit. Nananakit po talaga siya. At ayoko lang po talagang masaktan yung mga kapatid ko kapag ganun po. Kaya nananahimik na lang po kami minsan kapag nag-aaway po sila. Pero pag hindi na po kaya, talagang masalita na po kami mga anak mo. Yun po. Nagawa ko si ano, nagawa ko si ano po, si ang pangalan mo si paano? Alma po. Alma, yan. Wala tuloy kagandahan ni Alma, nalawa mo siya, mga kalingap. Pang ilan ka? Pang ano po, pang tatlo. Pang tatlo? Bilib din ako kay Alma kasi kahit ano man yung ginawa ng papa niya sa kanyang magulang ay napapatawad pa rin. Napapatawad pa rin ni Alma si papa niya. So, ating mga kanina, kasama din natin si Arnel. Ay, kumusta, Arnel? Happy New Year. Opo, Happy New Year. Grabe pa lang yung ano nangyayari. yung nasa Mindanao ako, hindi ko alam na may mga nangyayari na pala dito sa inyo. Hindi ko rin po alam at wala din po ako dito ngayon. Ay, wala ka rin. Opo, nasa Yun nga, nangyayari. Alam mo na yung nangyayari? Opo, sinabi sa akin. Sino sabi sa'yo? Yung kapatid ko po. Kapatid mo. Sinabi na nung andito ka na o doon ka pa sa ano? Yung nandun po ako, tumawag sa akin. Nakita ko sa ano sa post mo sa Facebook, sa ano, about sa doon sa Baguio, no? Di ba? Nagala sa Baguio. Oo. Ay, nalaman ko na ano pala about kay papa mo. Hindi ko lang So anong naramdaman mo doon, ano Nel, balitaan mo doon na sa sinabi ng mga kapatid mo? Hindi ko po alam kung ano, gawa ng... Nagulat din po ako, hindi ko alam kung maaaring rason niya lang yun o dahilan niya lang yun. Kasi meron man po magbinta pag di nyo actually nakita. Kasi baka dahilan niya lang yun para makatakas sa problema niya. Na kunyari may ganun na nangyari pero wala naman talaga. Pero hindi ko po alam kasi Ano palang main, ano man yung problema na sinabi mo, yung makatakas? Ano bang problema? may mga utang niya po kasi sa mga utang. Marami palang utang siya? Kailangan hindi ko nabayaran. Yung parang natatakot siya na parang Siguro hindi niya mababayaran yung mga utang. Kaya yun, rason niya siya na Kasi sinabi ni nanay ni lola mo na siya mismo nag-amin na may may ibang babae. Mismo siya nag-amin sa harapan namin. Kay lola mo. Totoo So, totoo siguro? May babae ako. Totoo o baka hindi naman natin alam siguro. Pero kung nag-amin siya siguro, totoo. Pero para sa'yo, hindi mo pa maano na Hindi ko po masyadong kasi hindi ko naman pa na pero kung ano lang yun, isa lang naman sa mga dahilan yun para kaya di ko din naman po alam kung ano ang reaction o anong mararamdaman. Ganyan kasi una di ko naman po alam ang nangyari. Mahirap naman po magsabi kung mag-judge agad na hindi mo naman alam ang nakita. nangyari. Pero sabi ni Angelica, sabi ni Lola, pag nakita niya yung kafit ni Papa mo, sasabunutan na niya. Talagang nung nag-chat si Angelica sa akin, talagang galit na galit siya kay Papa mo. Kasi kung kailan pa daw tumanda, kung kailan pa daw medyo naangat-angat sa buhay, nakaangat-angat kayo sa buhay, diyan pa sa diyan pa na nagawa yung ganun.
Pero kung babae. ano naman po, kung may pagkakataon naman po na marinig yung side niya, kung sakali, doon po natin malalaman talaga kung totoo yung sinasabi niya. Kasi di rin po natin masasabi kasi nakainom. Ano na nakainom. Tsaka ang dami din problema na ano. Kaya ako naman po bilang ano, di ko rin po alam kung ano magiging reaction ko ano. Siguro antayan ko na lang kung sakaling ano makausap na kung ano yung side niya, kung bakit niya ginawa yun. Mas maganda po kasi aalamin din natin yung isang side, yung kabilang side. Yung kumbaga yung parehong side. Oo. Mahirap po kasi kung isang side lang yung aalamin natin na hindi naman pala totoo yung ano, sinasabi yun. Mas mabuti. So para sa'yo, yung maniwala kung nakakita mo talaga. Opo, naniniwala akong nakita or ano, kung talagang nakausap ko siya ng nasa matinong pag-iisip or ano. Kasi mahirap pong kausap minsan pag halimbawa lasing, ganyan. So ngayon, para sa'yo, hindi ka nagtanim ng galit sa papa mo. May galit naman po, may galit naman po sa ano, pero syempre po, magulang mo pa rin naman po. Kahit anong mangyari, kahit anong Oo. magulang mo pa rin naman po. Pag ano. Kaya, Yan nga. kaya mas, Yan nga sabi ni Alma din, kahit ano man yung ano, papa mo, ay magulang pa rin siya. siguro nadala lang siya sa mga ano, problema niya na gano'n. Na, ano, hindi man po kasi siya madalas sa amin magsabi. Hindi man sa amin nag-o-open madalas kasi madalas din talagang sinasarili niya yung mga problema niya. Ang problema. Sakado nga ako nang pumunta sa bahay. Ganun yung nasabi niya. So, at least ngayon nalaman ko yung ano nyo, side nyo. Iwan ko lang kay mama mo, hindi ko pa na ano. Baka si kay mama mo, baka si Kuya Rab na yung ano dun. Bakit nangyari nung ganun. At least ngayon alam ko na mga ano, nangyayari. Kaya ngayon sa pansamantala, pumunta ako dito sa bahay at parang may kasama po sila may katulong. Yung nga sabi ni ano, pinaano ka muna yung lula mo para may, kasi walang kawawa din si mama mo eh. Wala siyang katulong dito sa paggawa ng mga kakanin. Siyempre, nandito pa si papa mo yung katuwang niya, ngayon wala na. So, bilang isang mga anak, tayo ang ano, ngayon, tutulong para sa... Kung ano naman yung mga atraso, syempre, sagot na naman yung mga, yung mga utang, oo. babayaran na naman, panibagong bayaran na naman. Kasi dati nangyari naman na po yan, na ganun nga nangyari, palibot ng utang. Kasi di naman po, ng utang dito. diba pa, alis mo. di naman po maiwasan yung mga ganung bagay na mangutang ka na ano kasi, ano, talagang kapos din sa ano, financial. Kasi may mga time na kailangan mo lang din talagang mangutang para at least mapaikot mo, magamit mong pang ano, pang gasto sa mga pamilya, sa mga baon-baon, mga ganyan, mga kuryente, tubig ba, yung mga ganyan. Kaya talagang napapautang rin ng ano, tao ganyan. Kasi kung stable naman, wala namang problema sa mga ano, financial o ano. Kaya ngayon, panibagong ano na naman, panibagong pagsubok na naman. Bali itong nangyari sa inyo, pagsubok ito eh. Pagsubok sa inyo mga nangyari sa ito kasi siyempre sa pagsalubong ng bagong taon, hindi na kayo kumpleto. Wala na si papa mo. Hindi niya na makakita kasi siyempre kung totoo man yung nangyari na wala na, may ibang babae si papa mo, siguro ay ano natin na doon na siya talaga mag-focus sa bago ng babae kung meron man. Malalaman kasi natin pa pagbabalik siya dito, it means ano, parang sinabi mo kanina, tumatakas na siya sa kanyang problema. Pero pag ilang buwan na, 3 buwan, 4 na buwan, hanggang umabot sa 5 buwan, pag hindi na talaga siya nagpapakita, so it means meron na siyang ibang pamilya. Nagbuo na siya ng ibang pamilya, di ba? Kasi masakit para sa ating mga anak na yun nga ay dinabuo yung pamilya, wala na yung magpapa niya, hindi niya makakita, hindi niya kasama. Ito masakit yan sa partner. Isang parte din Isang pagsalubong pa naman ng bagong taon yun. Dapat sana pagsalubong ng bagong taon ay ano yung pamilya natin, sama-sama, buo, na walang hiwalay. Ngayon, sa nangyari sa inyo, talagang masakit ito para sa inyo, para sa inyong pamilya. Isa dyan na apektuhan talaga yung mama niyo. Kasi, Hindi inaalala. yan, sabi nga ni Lola mo, yan, Anak
isa talaga na mapiktuhan dyan, yung mama mo. Siguro, habang nagtatrabaho yan, habang nagtitinda yung si mama mo, siguro, Isip niya iba. lagi niyang iniisip yung ganun, bakit nagawa niya, bakit nagawa ni papa mo yung ganun. Oo, parang naano na si mama mo, parang, Ganun din naman po yung isip namin. ganun din sa inyo, ang isip niya. Bakit Oo, ganun. Kung kailan, bagong taon, bagong saya, pag-asa. At ngayon, binigyan naman kayo ng pagsubok, lalo na si Angelica. Daming pagsubok na dumaan kay Angelica, maraming pagsubok na ano sa inyo. Ngayon, nadadagdagan na naman. Hindi po namin alam. Kung kailan na marami nang tumutulong kay Angelica, yung ang consequence naman dyan ay yung si papa mo na gano'n na nangyari. Parang, yan, panibagong pagsubok na naman sa buhay niya ito. Panibagong duplicate na naman. Duplicate na naman, oo. Kailangan. Butit kay Angelica ay wala nang problema si Angelica sa pag-aaral niya. Kasi si Angelica ay may tumutulong sa kanya hanggang magkulyo si Angelica. Yung ano lang yung problema ngayon yung about sa ano niya kay papa mo. So kung nanonood ba si papa mo ngayon, ano, Kuya Arnel, ano mong mensahe mo kay papa mo? Alam kong manonood siya ngayon, sige, alam niyo yung channel ko eh. Ano masasabi mo sa kanya? Kung nasa man siya, mag-iingat na lang siya. Tsaka kung uuwi siya, sana sabihin niya sa amin kung ano yung dahilan niya. Kung Bakit niya nagawa yan? bakit ganun ang pinalabas niya. Kung halimbawa problema lang naman yun, kaya naman solusyon kung problema. O kung problema lang no, kaya naman. Kasi yung tulong ng mga anak niya andyan. Kaya nga kami napatigil sa pag-aaral para matulungan sila. Matulungan sila. Tapos ganun pa nangyari, no? Kabila ng pagsisikap nyo sa pag-aaral. Dapat nga ito tapos na. Buti graduate ka na, Nil? Tapos ka na? Graduate na po sana ako. Graduate na sana eh. Nagtigil po, pero- tinulungan sila. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, Nil. Basta lagi ka lang, lakasan mo lang ang loob mo, Nil. Kasi itong binigay siya ng Panginoon talagang na ito, pagsubok lang. Lakasan mo lang ang loob mo. Basta ipagpatuloy mo lang yung pangarap mo, Nil. Kayong dalawa ni Angelica, kayo magkakapatid. Para sino naman tutulungan kundi yung magkakapatid, di ba? Kasi kapag nakatapos kayo ay hindi na mahirapan si mama niyo. Kayo na mismo tutulong sa kanya. Basta po Kasi makatapos lang. Oo. Makatapos lang yung mga kapatid. Basta makatapos lang sila, ano. Ilang taon na lang yung tatapusin mo? Graduate na po sana ako. Kasi nag-stop po ako ng second year college. Gawa din po ng financial problem. Yan talaga yung pag financial talaga yung pag-usapan, no? Mahirap talaga. Yung time po kasi ganun nga po, nagpo-problema, nagkasabay-sabay na. Sa school, sa mga bayarin sa school, sa mga bayarin sa dito sa bahay, mga utang. Kaya Pinili na lang niyang magtrabaho siya Mas pinili mo na lang magtrabaho. para makatulong. Oo, tama yung sinabi mo. Tapos problemahin pa ng papa niya na problema sa mga anak. Walang problema, sabi ko sa mga anak mo, ikaw ang nagkakaproblema, hindi ang mga anak mo. Dahil ang mga anak mo, natulong sa iyo. Oo. Sabi ko, kaya, yun pa, inamin mismo sa amin Iyak ko si na Arnel. may babae siya. Yun lang ang hindi ko sa kanya matanggap. Oo. Kahit para sa akin din na yun, bilang isang lola, bilang isang anak, Wala bilang naman sa iyo ina ng ginagawang masama ang anak ko. Bakit lulukuhin mo? bilang ina ng anak mo, Mabuti man masakit lang para kung sa anak ko ay masakit para sa iyo sa side mo. masakit talaga. Kasi ikaw yung ina eh. Kaya sabi ko yun lang pagsalita niya sa amin. Yan ang di ko matatanggap sa kanya. Oo. Dahil alam ko, ng anak ko, ano sa kanya sa hirap. Damay ang anak ko sa kanya. Tapos kayo lang gagawin niya. Basta niya tatalikuran at siya na mga problema sa mga anak.
Di problema ang mga anak niya. Lahat yan tumutulong sa kanila. Oo. Natigil nga ito sa pag-eskwela Oo. para makabigay sa kanila ng suporta. Oo nga. Para makatulong. Makatulong. Kahit ayoko po kasi trabaho na construction. Ayun, construction no. Nagtrabaho. 2 taon niyang kuya sa construction. Grabe no. Yung Kaya dapat yan ay graduate. Ilang taon ka nag-construction yun? 2022. Yan mga Hindi, ilang taon ka nag-construction? 22 po. Pero nung bata pa nag-construction na din po. Construction ka na rin. Grabe no. Napakasipag din pala ni Arnel. Yun nga, kininto niya kininto lahat ng mga kapatid ni Angelica. Talagang kinikwento niya sa akin about sa yun nga, nalaman ko na Lahat yan nag-construction ka. masisipag, kuya. Kuminto ka sa pag-aaral dahil yun, nagtrabaho, construction pa. Matalino yan. Sa pag-eskwela, matalino yan. Yan mo nil, baka may tumutulong sa'yo. Makapagtapos ka ng Hindi po kahit sa ko na lang, pamilya ko na lang. sa pamilya mo na lang. Pero ipagpatuloy mo na hanggang mag-graduate ka. Kung sakali man po makalog-log na kami. Kalaglag na kayo. At kaya mo na pong Ano yung kurso mo? criminology po. Criminology. So yun talaga yung tapos ka, anong pangarap mo na sa pamilya mo nil pag ikaw yung maging pulis? Hindi ko kung papalarin man po matulungan ko sila, yung mga kapatid ko pagtapos ko. Siyempre may mga bunso ka pa eh. May Opo. 3 ka pang bunso na nag-aaral ngayon, di ba? Yan po palaging iniisip ko mga kapatid ko saka si mama. So, so ilang, Neil, ito ay lang, pagsubok mo sa Panginoon. Magpakatatag ka lang, pakasama ng loob mo. Alam kong malalampasan na lahat ng ito, Neil. Malalampasan din ito. Sabi ko nga dyan sa mga yan, alagaan si mama niya. Ayan. Kasi hindi habang buhay, si mama nila ay malakas yung katawan eh. Lalo't Kasi- may sakit. Lalo't may sakit. Pag mga pag magkaedad na yan, siyempre, pag once kasi magkaedad na yung tao, maghina na yung katawan yan. Ayan. Sana nga sa ilang taon na darating, sana ay makaan na sila. Nadagdagan pa ng pag-stress niya kay papa Stress mo. pa. Kaya kung nasan man si papa, mag-iingat na lang siya. Mag-iingat siya sa mga saka iwasan niya na rin yung mga bawal sa kanya, mag-inom, Oo. kasi nagkakaray sa rayuma. Yung sa alak, bawal kasi po sa kanya. Bawal. Ng alak. Hmm. Tsaka kung mag-ano mo siya sa amin, paliwanag niya na lang kung bakit ganun. Para at least alam namin yung side alam namin yung side niya. Hindi yung ibang side lang ng tao yung papakinggan namin. Oo. So, ayan. Para kung maintindihan din namin. Kasi andito man lang kami para sa kanya lahat ng tulong na ginagawa namin para sa kanya. Oo. Hindi naman para sa amin. Kasi kung para sa amin yun, wala kami dito sa bahay. Oo. Siguro sarili lang namin ang inuna namin. So, Pero lahat naman ng sakripisyo na yun, ginawa namin para sa kanila, para matulungan sila sa problema nila. talagang, Pero, siyempre, talagang ginawa nyo lahat, no? Sakripisyo para lang matulungan sila mama mo. Kasi wala namang anak na nagpabaya sa magulang. Opo. Kaya nainis din po ako sa mga ibang tao dyan na kung makapagsalita sa amin, parang alam lahat ng buong kwento, mga Pero di na lang namin din pinapatulang kasi wala naman silang Wala man silang alam talaga sa mga Wala nangyayari. silang, na lang kami. Kaya Sabi pa nga ni tatay mo na Pinabiyaan nyo lang. Sige, Neil. Salamat at na unlakan mo yung aking sa iyo. At least ngayon alam natin kung ano nangyari talaga. kakaawa lang ay si mama. Pinapanood ko nga sa vlog ni Kuya Rab, si Angelica talagang iyak na iyak doon eh. Naawa talaga kay Angelica. Kasi talagang Nga pong si Angelica panganay, talaga ay mapagmahal na anak sa kanyang iyak magulang. din iyak ng panganay. At nung nga nangyari talaga, Ay, hindi kayo huwag inaasahan. kayong umiyak. Nangyari na. Harapin na lang ninyo ng maluag sa loob ninyo at gano'n na nga ang nangyayari.
Tanggapin na lang. Lakasan ninyo ang loob Tanggapin na lang yung katotohanan na ganun yung mga nangyayari. Ganun na talaga ang nangyari. Hindi kasi natin alam yung mga nangyayari dito sa mundo eh. Yun nga, hindi natin alam na ganun pala. Diba? Kaya kung ano man yung mga nangyayari. So, pwede lang i-reperisan na lang sa hirap Tanggapin na at lang natin. ginawa. Mm-mm. Pisan-pisan. Ay di tatagal si Papa mo sa ganyan sitwasyon. Oo. At sinabi nga niya sa amin na di ko na kaya, inay, kaya gusto kong pumitiw. Yun talagang sabi ni ni Kuya. Ganun. Sabi naman namin ay wala kaming magagawa dahil desisyon mo yan. Ano baga ang problema mo sa mga anak mo? Nakikita ko namang walang problema ka sa mga anak mo. Lahat sa iyo'y natulong. Oo. Sabi ko gan batin at maiisipan mo ng gayan. Siyempre grabe yung dun eh. Lalo si Angelica, grabe yung suporta ni Angelica eh. Sabi ko, Magulang sabi niya. niya, hindi ko na niya kaya problema sa anak, problema sa magulang, sa asawa. Kaunti lang yung problema, sabi ko. Hindi pa yan ang problema ng isang tao. Kaya pa yan labanan. Kasi ano na ang problema ninyong yan. Lalo na sa financial, may katulong ka na. Oo. Naproproblema ka naman sa sarili mo. Sabi ko, sa pamilya mo, alam ko wala kang problema. Dahil maayos ang mga anak mo. Natulong sa iyo, ay bakit po problemahin? Lalo pag magkapagtapos na silang lahat. Iyo po sa totoo lang yan, wala ay na silang problemahin. nagsasariling sikap mga yan. Maka-eskwela lang. Oo. Kaya lang, ikaw lang ang pinoproblema ng mga anak mo. Na sana bawasan niya yung pagbibisyo niya, na nagsasabong, nangungutang, kahit di alam ng pamilya. Dahil naproproblema man nga ang pamilya, pagaya niyan, aalisan niya. Kaya nga itong anak ko, namumroblema ngayon. Paano na niya mabayaran yung mga utang na yan na inalisan niya? O ay di isang stress pa dun sa may sakit. Hindi man na pwede si Wilmang magpara i-stress ng ganyan at may karamdaman. Kaya sabi ko nga dito sa mga bata, tulungan niyo si mama mo. At pag yan pa ay humiga ng banig, lalong kakaawa kayo. Di ta alam. Tulungan na lang ninyo si mama mo kung ano ang mga gawain dyan. Hindi man baga po pwede yan marugado sa kung ano magkapat na trabaho. Pareho niyan magpuyat. Walang magagawa at gayaan na ang nangyari. Kaya sinabihan ko si Papa mo, yan ay desisyon mo yan, wala kaming magagawa. Totoo inay, may babae ako. Kaya nga si tatay mo ay galit talaga. Nang bababae ka pa. Nagayan ang ay mga anak ka ng malalaki ay natutuhan mo pang mambabae. Matanda ka na, dapat tultul ka na. Hindi gayan ang gawin mo. Nakakahiya sa mga anak mo. Wala tayo magagawa. Dala yan ang panahon. Oo. Sabi niya. Kaya alam kong may babae siya at nag-amin sa amin. Oo. Nag-amin talaga yan sa amin. May babae siya. At least ngayon alam natin na yung mga nangyari na. Oo. Sige po, Nay. Opo, sige. Nel, Happy New Year. Muna na po ako. Yaw na si Liit. Lakasan niyo na ang loob mo. Sabi ko nga Tingnan rito lang sa sa mga Panginoon bata. lagi. Lakasan lang nila ang loob nila. Yun talaga ang buhay. Minsan binigyan tayo ng Panginoon ng mga Kaya mo yan. pagsubok na kaya nating lampasan. Kahit ako nga, daming pagsubok na dumating sa buhay ko, pero kaya kong nalampasan ko lahat yun.
Lahat ng mga Hindi yan pagsubok. ibibigay sa inyo kung di ninyo kaya. Hindi nyo kaya. Pinalang kayo ng Panginoon eh. Binibigyan kayo ng pagsubok. Na alam niyang kaya nyo. Kapit lang kamo, Oo, basta kayo hindi away-away magkakapatid. Basta kayo magkapatid, buo kayo, kasama si mama nyo. Basta kayo magkakapatid, nagtutulungan kayo. Yun ang mahalaga dyan, na hindi kayo Pag na ninyo si Papa mong problemahin, pag nagtanda yun, babalik din yun sa inyo. Oo. Yan. Kasi kayo ang kayo yung original na pamilya eh. Pamilya. Kayo yung talagang namulatan yung pamilya eh. Kayo talaga yung una. Kaya May ganyan talaga po daw sa isang pamilya. Nauwi din naman pag matanda na. tandaan na. Oo. Ganyan talaga buhay. Sige po, Nel. Happy New Year ulit. Sige po, Nay. Salamat po. Oo, sige. God bless po. Salamat. Ayan po mga kalingap, ating napanayan po. At sinalaman na natin po yung mga nangyayari po sa buhay nila Arnel, sa kanyang pamilya po mga kalingap. So, yung hanap buhay niyo ngayon ay ano muna? Anong hanap buhay? Sige Nel, salamat ha. Titinda din po ako ng mga kakanin. Mga kapanin. Hanggang ngayon, nagtitinda ka pa rin? Ngayon lang nga po ako napundong ilang araw at sabi ko mahina pa ang berintahan. Baka So, wala siguro- kang ano ngayon, pagkakitaan? Wala po. Baka mga Martes kapag sirisimula naman ako. Ang hirap. Kasi yun talaga yung hanap buhay niyo, no? Yun talaga po hanap buhay ko na. So, wala kayong panggastos ngayon araw-araw? Saan kayo makuha ng panggastos araw-araw? Ano na lang po. Ano yan. Stays muna. Wala nang kita. So, ito na magbibigyan ko siya ng 1,000 na yun. Para pang Salamat. panggastos siya po kasi wala kayong hindi kayo nakapagtinda. Ilang araw po hindi nakatinda. Yan, sana makatulong yan ay ha. Sana malaking tulong na din po ito sa amin. Oo. Ni asawa, si ako man po ay wala nang hanap buhay. Hanap buhay. Tanda na ay kakayanan na lang. Sige po Nay, sana makatulong yan sa'yo. Maraming salamat po. Ayan. Ikaw din Nay, lakasan niyo yung loob mo Nay, ha? Walang isipin yun kasi talaga nangyari na po. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Tanggapin na lang natin, Nay. Tanggapin na lang. Sige po Nay. Hindi na po ko magtatagal Nay. Kasi Maraming salamat po. ay pupunta po. Alma. Busy siya tayo. Mauna na ako. Salamat ha. Nel. Thank you Nel. Ayan. Binigyan ko na lang si nanay ng kasi wala daw siyang Salamat. pang tinda, ng tinda. Sige po. Sige po Nay. Bye-bye po. God bless. Ingat po kayo lagi. Ingat kayo dito Nel. Sige po. Happy New Year. Sana ang wish ko lang ngayon sa inyo, sa inyong pamilya, sana ay ngayong taon ay mas marami pa kayong blessing na darating sa buhay niyo. Biyaya. Siyempre yung pinaka main wish ko sa inyo na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Laban lang kasi lahat tayo ay talagang binibigyan ng pagsubok ng Panginoon. At kaya nating lampasan lahat. Alam kong nakita ko sa inyo yung future mo. Nakita ko na matupad yung pangarap mo maging pulis. Kasi bagay na bagay kay Arnel maging pulis ay kahit pa lang malay natin, bagitan natin sa sunod na taon, pulis ka na, di ba? Ay natin lang yung takbo ng buhay natin Pangarap niya. Ako nga, di ko nga alam na yung dating tambay noon, palaging palaboy, ngayon ay naging vlogger. Nabago ang buhay dahil sa pagsusumikap, di ba? Ganyan din dapat, no? Ganyan. Kasi hindi natin alam. Kasi pag gumagawa tayo ng mga, importante dyan, gumagawa tayo ng maganda. Hindi masama. Kasi pag ang Panginoon kasi pag gumagawa ka ng maganda dito sa mundo, talagang ginaguide ka niya, tinutulungan ka niya. Kaya ngayon, unti-unti nang nababago ang buhay niyo, magitan po ng kapatid mo na si Angelica na sa mga ilang buwan ngayon o ilang mapabahay na kayo ni Kuya Rab, di ba? Sana Oo. kasi Itong bahay niyo mabago to kasi mapabahayan kayo ni Kuya Rab. kasi hindi naman po kasi ito sa amin. Din. Kung hindi man ito sa inyo, baka ililipat kayo sa ibang area, sa ibang lupa, yung talagang sarili yung lupa. 'Di ba? Despite nga sa nangyari sa inyo,
ang kapalit niyan ay kaginhawaan. Oo. Ganyan yung Panginoon. Binibigyan tayo ng Sana naman nangyari yun. binibigyan tayo ng mga pagsubok, pero yung pagsubok na yun ay may kapalit na kaginhawaan. Yun. Totoo yan. Kasi mga ilang months na lang mapabahayan na kayo. Bago pa mag 2026, may bago na kayong bahay, ano. Ayan, kasi ang pinangako ni Kuya Rab kay Angelica na mapabahayan siya. Ayan. Sayang na naman. Gawa. Hindi po kasi hindi po pangarap niya Magkaroon ng bahay. Oo. Yan, kasi yan talaga din ang pangarap ni Angelica sa inyo, yung magkakapatid. Kaya yan ang talagang matutupad yan basta si Kuya Rab magsabi. Matutupad yan. Ayan. Ibibilan na lang kayo ng luti. Oo, ibibili kayo ng lote. Oo. Ayan. Sige, Nel. Sige po. Magpapaalam na po. Salamat po. Ingat po kayo. Sige po, Nay. Ingat po. Happy New Year ulit. Happy Happy New Year po. Ayan po mga kalingap. Kuya, tata. Ating na Ayong ka. ating napanayan po si Arnel at kanyang mga kapatid ni Angelica. Ayan po mga kalingap. Shout out po sa Rajel Fighters community, sa Rajel Kili Good Vibes, at siyempre sa Rajel International Supporters. Yan po ay naano natin yung buhay na nangyari po sa kanila Angelica. Sige po, Nay, bye-bye po. Bye-bye po. Oh, sige po. Mga kalingap. Binayak ko si Arnel at yung kanyang kapatid na si ano po. Ay, sige. At saka yung kapatid niya na po na si Arnel, talaga naiyak po sa nangyari. Kaya maraming salamat po sa inyo, mga kalingap. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po mga kalingap. God bless.